So yun po mga idol, no? Dito na po kami sa area at di na lang po kami di na lang po kami tawag nito, hindi na lang po kami nag-update doon sa bahay kasi kailangan mabilis kami makapunta dito. At yun, sa mga nagpapa-shoutout, mega love shoutout po sa inyong lahat. Iisa-isahin po natin yan pag pag may time tayo, no? Kasi medyo parang nagmamadali po kami sa lakad namin. Gawa po ng parang nangangailangan ng tulong yung informer natin. So sana hindi pa huli ang lahat para sa kanila ni Commander Cruz, kasi ngayong araw daw na to may balak na daw sila na ihawin or kainin yung si Commander Cruz. Hindi pa lang clarify o hindi pa lang talagang totally na hindi pa totally na klarong-klaro talaga yung plano nila. Gawa po ng parang may humahabol dun sa natin, sa informer, no. So ngayon dito kami sa bungad, papasok dun sa area, pero parang nararamdaman po namin dito yung presensya ni Phantom at parang nag-iba yung aura niya ngayon, parang mas lumakas. Baka may ginawa siyang parang may ginawa siyang upgrade dun sa lakas niya. Siguro na-apply niya na yung lakas ng mutya na galing sa akin, no? So di bale mga idol, kahit kontrolado niya yung mutya natin or medalyon, pag nakuha ko yun pwede namang maritwalan yun para makontrol ko ulit. Yun nga lang medyo komplikado yung pagre-ritual dun. So yan, kasama pa rin natin si Brother Jerome. Grabe, lakas ng hangin dito mga idol. Oo nga. Dito po kami sa gilid ng sapa. Yan. So, ika lang bro. Kumain po kami bago kami pumunta dito. At may mga baon din po kami. Tinago lang namin. So, hindi masyadong marami yung nabaon namin kasi mas pina-priority po namin yung mga pamilya namin, no? Di bale na magutom kami dito, at least na yung pamilya namin secure sila doon, yung pagkain nila, yung pangangailangan nila. Hindi man totally na secure, pero at least na hindi na mahahati yung isip namin. Hindi na kami mag-aalala. Hindi na bale mga idol nga kami, hindi lang yung baon ng kasi dito na rin dito idol. Maraming makain dito. Marami naman makain dito. Yun nga lang, minsan parang malayo pa yung pupuntahan namin para makakuha kami ng mga pagkain, naghahanap, gano'n. Minsan nga, minsan hindi kami kukuha kasi hindi sa amin baka magpagalitan. Yung kinukuha lang namin, yung nalaglag na. Nalaglag. Kahit nasa kamay ng kalaban yung kabundukan, nire-respeto pa rin po natin yung pagod ng tunay na nagmamay-ari dito sa lupa na inangkin ng mga kalaban. At sa mga naman, mensahe ko naman po sa mga may-ari ng lupa dito. Alam naman po natin, alam din namin na sobrang hirap talaga din ng buhay kahit may lupa ka. Dahil sa sobrang mura lang pag nagbebenta ka, pero kung ikaw yung bumili, sobrang mahal. Yung produkto natin, binibenta, pinaprocess, tapos pag bibilhin na natin, mahal na kasi na-process na. Kaya yun yung disadvantage doon sa mga magsasaka talaga. At lalo na ngayon,
lalong naghihirap kasi yung mga sakahan hindi na nila napupuntahan gawa ng nasa kamay ng kalaban. Hindi na malinisan. Kaya isa po yan sa pinaglalaban namin na sana makalaya na yung kabundukan para yung mga ano natin, mga kapatid natin na naghihirap dahil dun sa ano, dahil dun sa yung lupa na minana pa nila sa ninuno nila na pinagkukunan nila ng supply para makakain, eh wala nakagapo sa kamay ng kalaban. Kaya yan po yung isa po yan sa mga ano, sa mga prinsipyong pinaglalaban namin na dapat makalaya yung kabundukan sa kamay ng mga masasama para mamuhay tayo ng ano, ng matiwasay o mamuhay ng walang gulo. Kahit mahirap, at least na pagkain mo lang yung iniisip mo. Oo. Na saan ka kukuha ngayon, ganito, ganyan. At tapos, Guha ka ng gulay, ano, gulo. walang gulo. Yan. Kasi pag ganito, mahirap to bro. Hirap talaga. Nahihirapan ka pa sa pagtanim sa lupain mo. Naguguluhan ka pa sa mga kumangkin ng lupain mo. Tapos pag pupuntahan mo yung lupa mo, hindi ka naman nakakapunta kasi papatayin ka. Kaya sobrang komplikado din yung buhay pag ganito yung sitwasyon. Pero di bale mga idol, pagsisikapan po natin na maubos yung mga tao na yun. So ano bro, proceed tayo. Proceed po tayo mga idol. Dahan-dahan lang tayo bro. Kasi andyan yung presensya ni ano mga idol ni Phantom. Kanina nagsasalita yan pero biglang huminto. Ayan bro. Nakikita ko na sa dito. Nandito po si Phantom mga idol na nakikita na po namin. At pinagsasabihan niya yung mga tao niya. Parang dalawa yung tao niya dyan. Pinagsasabihan niya na huwag magkumpiyansa kasi marami ng mga kasama nila na namatay. At dahil daw na pinatay namin yung mga kasama nila. Ano daw? Magre-recruit sila? Maganda ko sila po. Mangingidnap daw sila ng mga tao at i-hypnotize nila. Parang parang idadagdag nila doon sa mga tauhan nila. Kasi wala na yan paubos na yung mga tao nila dahil sa mga ginagawa natin. Sobrang lupit talaga. Talagang gagawa nito. Niritual lang usok yan bro. Yan, niritual lang usok po. Ramdam ko po yung yung presensya. Pangbitin sa dos. Kasi natin ito hindi ka tablong.
pag nakakalanghap daw sila niyan, hindi daw sila matatabla ng mga orasyon namin. Pero subukan lang natin kung tatala ba yan. May panahon din yung phantom na yan sa atin mga idol. No? Pumipili lang po tayo ng tiyempo. Kasi sa ngayon, medyo malakas yung aura niya. At yung anting-anting ko, yung aura niya ngayon, parang pinagsanib na yung aura ng anting-anting ko. Kaya delikado tayo pag mapasubo tayo dyan. Delikado. Ano po yung thing? Opo. Yung Oo. Lalakad muna siya. Kasi pupuntahan niya yung kapitong superior. Andun lang daw. Nandito lang daw sa nagbabantay sa lugar na to. Ang ikapitong superior, delikado yan bro. Sobrang lakas yan. Matagal ko nang pinagdarasal na mapatay ko na yung mga superior na yan. Pero alam ko kahit mapatay ko yan, marami pa rin mga commander. Kasi bawat superior, maraming commander na na hawak. At alam ko maghihiganti yung mga commander na yan pag napatay yung mga superior nila. Pero hindi tayo mawala ng pag-asa, kasama po natin yung Panginoon palagi. yung dalawang taon. Oo nga. Medyo malayo na si Phantom. No? Huwag mo na po. Ha? Huwag mo. Baka ma-ipikit pa tayo. Oo. Hanap lang din ng tiyempo. Dalawa lang yung tao niya dyan. Hanap lang po kami ng tiyempo mga idol. No? Bago kami sasalakan. Dito malapit pa yung phantom bro kasi may pa. Oo. Ito yung lumakad bro pero sa pagkikipaglaban bro matindi. Yan. Kasi may maraming alas yan eh. Mahinang lumakad pero malakas ng orasyon. Ewan ko lang ngayon kung batid kung matindi na yung aura niya. Ewan ko lang kung ano yung physical niya kasi andun na yung ko eh. Parang na control niya na yung yung kapangyarihan ng medalyon ko. Yun pa naman yung kailangan ko para magamit ko ng lubusan yung kapangyarihan eh Pinunong Kabura. O di bale, patatagan na lang. Pero huwag kang manibro kung mawala na pag-asa. Makukuha natin. Oo naman. Hindi ako pwede mawala ng pag-asa. Bante tayo. Gapangin muna natin. Parang tinitignan lang nila yung nila. Yung
Nakaharap lang sila dun. Parang nagpapausok sila. Kasi yung sabi niya, ano, Mm. Parang ritual yan sa kanila. pag nasa usok, balikan doon, hindi sila papantan ng Try lang natin ngayon. tingnan natin yung Tara. Hinalian mo ng leeg yan. oh, hindi ka makaporma. Hinagis ko. Hinagis mo? Binuhat ko ito, hinagis ko. Ang tindim. Nakang taon to. Para ka naghagis ng bata. Patay na yan mga idol. Ito pa yung ritual nila. Grabe. Masakit sa ano, parang hihina ako pag nalalanghap ko yung ano. Grabe. Parang nangihina ako nung nalanghap ko yung usok. Ganun sa akin doon. Hawakan mo yung paa na bro, kaya hagis, hindi siya nakaporma. Hinagis mo. Ang galing. Kala lang nila. May paritual-ritual ka kasi. May pa-ritual-ritual pang nalalaman tong Hindi yan tatago sa akin bro. hindi tatago sa'yo. Malakas na ako ngayon. Kasi mga idol, napasabi ako na malakas ngayon kasi yung pag-uwi ko sa pamilya ko ay nag-asasanay at doon sa mga anting-anting mga idol. Pinagsanayan po ni Brother Jerome yung mga anting-anting niya. Kaya approve ako mga idol. Kahit paano gawin nila na ritual mga idol, may tatago sa akin pero punto lang. Pero may mga kahinaan po kami mga idol. Oo, meron. Sana hindi matukoy ng mga kalaban yan. Hindi nila makuha yung pattern sa amin. No? So ano bro, abante tayo. Tara. Sundan natin si Paano? Pantom.